May mga pagkakataong kahit alam mong ikaw ang masasaktan, kailangan mong harapin ang katotohanan. Hindi dahil gusto mong magpakatanga, kundi dahil may mga lihim na hindi mo kayang ilibing nang hindi mo muna nalalaman ang buong katotohanan. Magandang araw at welcome sa Ink and Secrets. Ako po si Miss Regine at ito ang kuwento ng isang babaeng 7 araw bago ang sarili niyang kasal ay nakatanggap ng isang imbitasyon sa kasal ng lalaking dapat sana ay kanyang pakakasalan. Hi Miss Regine, tawagin niyo na lang po akong Elena. 29 na ako noon nang makilala ko si Adrian. Hindi siya mayaman, hindi rin naman mahirap. Simple lang ang buhay niya. Pero minahal ko siya dahil sa paraan ng pag-aalaga niya sa akin. Sa loob ng 4 na taon naming relasyon, ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na may iba siyang babae. Kaya nang mag-propose siya sa akin sa mismong birthday ko, hindi ako nagdalawang isip na sabihin ng oo. 1 buwan bago ang kasal namin, halos buong bahay namin puno na ng mga kahon. Nakapili na kami ng venue, naipadala na ang invitations at halos lahat ng detalye ay ayos na. 1 linggo na lang bago ang kasal, ng isang hapon ay may kumatok sa gate namin. Akala ko courier lang, pero nang buksan ko ang sobrang inaabot sa akin, nanlamig ang buong katawan ko. Isa iyong wedding invitation at ang nakasulat sa harap ay ang pangalan ni Adrian. Si ibaba nito ay ang pangalan naman ng isang babae. Adrian Reyes and Isabel Monteverde. Napaupo ako sa hagdan habang paulit-ulit kong tinitingnan ang imbitasyon. Akala ko maling address. Akala ko biro. Akala ko may ibang Adrian. Pero nang buksan kong invitation, nakita kong litrato ng lalaking minamahal ko na nakasuot ng tuxedo habang nakangiti sa tabi ng isang babaeng hindi ko kilala. Agad kong tinawagan si Adrian. Nang sagutin niyang telepono, nanginginig ang boses ko. Adrian, nasan ka? Nasa office. Bakit? May natanggap akong invitation. Anong invitation? Invitation sa kasal mo. Mahabang katahimikan ang sumunod. Elena. Sino si Isabel? Hindi siya sumagot. Adrian, sino siya? At sa halip na magsinungaling, sinabi niya ang bagay na turuyang nagpabagsak sa mundo ko. Ikakasal ako sa kanya sa susunod na Sabado. Ano? Elena, makinig ka muna, okay? Anong pakikinggan ko? 4 na taon na, Adrian. 4 na taon tayo magkasama. At ikakasal ka sa ibang babae? Alam ko, pero may dahilan ako. Anong dahilan ng sapat para gawin mo to? May sakit ba siya? Hindi. May problema bang pamilya mo? Hindi ganun. Kung ganun, bakit? At sa unang pagkakataon, narinig kong umiyak ang lalaking akala ko ay hindi kailanman kayang saktan ako. Hindi ko kayang sabihin sa'yo ngayon. Ibinaba ko na ang tawag. Akala ko yun ang pinakamasakit na araw ng buong buhay ko. Pero makalipas ang ilang oras, nakatanggap ako ng isa pang mensahe galing kay Adrian. Please, dumalo ka sa kasal. Napatawa ko sa sakit. Paano niya ako nagawang imbitahin sa sarili ng pagtataksil? Pero kinabukasan, may isa pang mensahe. Elena, kung mahalong pa rin ako kahit konti, pumunta ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang umalis nang hindi mo nilalaman ang buong katotohanan. Doon ako nagsimulang mag-isip. Bakit kailangan niyang makita ko roon? Bakit niya ako gustong dumalo? At higit sa lahat, bakit parang hindi siya masaya sa kasal na yun? Dumating ang Sabado. Suot ko ang isang simpleng itim na damit. Hindi ako nag-ayos para maging maganda. Hindi ako pumunta para sirain ang kasal. At lalong hindi ako pumunta para makiusap kay Adrian. Pumunta ako dahil gusto kong marinig mula sa sarili niyang bibig kung bakit niya kayang itapon ng 4 na taon na pagmamahala namin. Pagpasok ko sa simbahan, halos lahat ng bisita ay napatingin sa akin. Marahil
ay dahil kilala nila ako. Marahil, dahil alam nilang ako ang babaeng ilang linggo lamang ang nakalipas, ay dapat nasa tabi ng lalaking kinakasal. Naupo ako sa pinakahuling bahagi ng simbahan. Maya-maya, tumugtog ang wedding march. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang isang babae na sa pagkakaalam ko, siya si Isabel. Maganda siya, eleganteng-elegante, at sa paraan ng pagtingin ni Adrian sa kanya, nakita mong parang buong mundo niya ang babae. Napayuko ako hanggang sa napansin kong hindi talaga kay Isabel nakatingin si Adrian. Nakatitig siya sa akin at nang magtamang mga mata naming dalawa, may nakita kong takot sa kanyang muka. Hindi saya, hindi pagmamahal, kundi takot. At bago pa makapagsalita ang pare, biglang may narinig akong malakas na sigaw mula sa likuran ng simbahan. Itigilan niyo ang kasal! Lahat ay napalingon. Isang matandang babae ang nakatayo sa pintuan at nang makita niya ako, bigla siyang napaluha. Salamat at dumating ka. Napakunot noo ako. Bakit po? Tumingin siya kay Adrian pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin. At dahil nandito ka na, panahon na para malaman mo kung sino talagang lalaking minahal mo. Tumayo si Adrian mula sa altar. Lola, huwag. Ngunit huli na. Lumapit ang matanda sa akin at iniabot ang isang lumang litrato. At nang makita ko kung sino ang nasa litrato, parang tumigil ang buong mundo ko. Dalang babaeng nasa tabi ni Adrian, hindi si Isabel. Ako yun. At ang litrato ay kuha 25 taon bago ko pa siya nakilala. Napatitig ako sa litrato habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ako ang batang babae roon. Parehong muka, parehong malit na pekas sa ilalim ng kaliwang mata. Maging ang puting laso sa buhok ko ay pamilyar sa akin dahil may ganun akong litrato nung bata pa ako. At ang lalaking nakatayo sa aking tabi, si Adrian yun. Mas bata, marahil mga 6 o 7 taong gulang lamang. At sa likod namin ay isang malaking bahay na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang nakatingin sa matanda. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya kay Adrian. Sabihin mo na sa kanya. Alam ko. Alam mo? Alam mo ang alin? Lumapit siya sa akin ngunit agad akong umatras. Huwag. Elana, please. 4 na taong kitang minahal, Adrian. 4 na taong kitang pinagkatiwalaan. Tapos ngayon malalaman kong may litrato tayong magkasama nung bata pa tayo. At ikakasal ka sa ibang babae? Ano ba talagang nangyayari? Nagkakilalan tayo noon. 12 taong gulang ako nang huli kitang makita. 12? Pero nasa litrato. 7 taong gulang ako ron. 4 ka. At pagkatapos ng araw na yun, nawala ka. Nawala? Ang tunay mong pangalan noon ay hindi Elena. May ibang pangalan ka. Lumapit ang matanda at marang hinawakan ang kamay ko. Ang pangalan mo noon, Veronica Monteverde. Napaatras ako. Monteverde. Ang apelidong nakasulat sa wedding invitation ni Isabel. Napatingin ako sa babaeng nakatayo sa altar. Namumutla na siya. Hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, tumingin siya kay Adrian. Sabihin mo na. Sabihin mo na sa kanyang lahat. Isabel, tapos na. Tapos na? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao sa simbahan. Napatingin ako kay Adrian. Anong ginagawa mo sa kasal na to? Adrian! Ang kasal na to hindi talaga kasal. Ano? Teka, hindi ko maintindihan. Alam kong hindi mo ako mapapatawad kapag sinabi ko sa iyong lahat. Pero kailangan kong gawin to. Anong lahat? 1 taon bago kita pakasalan, may natanggap akong dokumento mula sa abogado ng pamilya Monteverde. Iniabot niya sa akin ang isang folder. Binuksan ko yun
at doon ko nakita ang pangalang Veronica Monteverde. May birth certificate, may adoption papers, may mga dokumento tungkol sa isang malaking ari-arian at may isang testamento. Nanginginig ang mga daliri ko habang binabasa ko yon. Totoong lahat ng sinasabi ng mga dokumento. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Monteverde family. Kung akong tagapagmana, sino siya? Umiyak si Isabel. Anak ako ng kapatid ng ama mo. At bakit mo ginagamit ang pangalan ng pamilya, ha? Dahil gusto ng pamilya ko ang mana mo. Parang biglang nagdugtong-dugtong ang lahat. Ang maranyang buhay, ang mga koneksyon, ang mga taong nakapaligid kay Isabel, at ang kasal. Lahat pala yun ay bahagi ng isang plano. Pero bakit ikaw, Adrian? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinaniwalang ikakasal ka sa kanya? Dahil alam naming may nagmamanman sa'yo. Kapag nalaman ng mga taong kumukuha ng pera ng pamilya Monteverde na ikaw ang tunay na tagapagmana, magiging target ka. At para protektahan ako, nakipaghiwalay ka sa akin? Akala namin kapag naniwala silang hindi na tayo magkasama, hindi ka na nila pagbibigyan ng halaga. Elena. Protektahan? Pinabayaan mo akong umiyak ng ilang gabi. Pinaliwala mo akong may ibang babae ka. At dumalo pa talaga ako sa kasal mo. At yun ang pinakamasakit na ginawa ko sa buong buhay ko, Adrian. Tumahimik ang buong simbahan hanggang sa biglang tumayo ang isang lalaking nasa likuran. Enough! Napalingon ng lahat. Isang matandang lalaki ang lumapit sa harapan. Hindi ko siya kilala. Pero nang makita siya ng abogado, agad tong tumayo. Tumingin ang matanda sa akin. Elena. Hindi ko alam kung bakit, Miss Regine. Pero nang marinig ko ang boses niya, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Para bang pamilyar. Anak. Huwag mo akong tawagin ganun. Karapatan mong magalit. Isang buong buhay akong naniwalang patay ng mga magulang ko. Lumaki akong iniisip na wala akong pamilya. Totoo yun. Kung ganun, sino ka? Ako ang ama mo. Napatakip ako sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ng isang taong buong buhay kong akala ko'y wala na. Iniwan kita ng bata ka. Dahil may banta sa buhay mo. Ang pamilya ni Adrian ang tumulong sa aking maitago ka. Doon ko palang naintindihan ng lahat. Ang litrato, ang bahay, ang pagkabata ko, ang pagkawala ko, ang lahat-lahat. Hindi aksidenteng pagkikita naming dalawa ni Adrian. Hindi rin aksidente na naging asawa ko sana siya. Matagal na pala kaming pinagtagpo ng mga pamilyang hindi ko alam na konektado sa buhay ko. Pero may isang bagay pa rin akong hindi maintindihan. Bakit kailangan niyang pakasalan si Isabel? Dahil kailangan naming mahuli ang mga taong nasa likod ng pagnanakaw sa mana mo. Maya-maya, pumasok ang ilang pulis sa simbahan niya. Doon ko nalaman na matagal na palang iniimbestigahan ng mga dokumento at bank accounts na konektado sa pamilya ni Isabel. Ang kasal ay naging bitag. At ang pagpunta ko roon, ang huling bahagi ng plano. Pero hindi kasama sa plano ay ang sakit na naramdaman ko. Lumapit si Adrian. Elena, hindi ko na inaasahang mapapatawad mo ako ngayon. At hindi rin kita pipilitin. Totoo. Tama ka. Dahil sa totoo lang, Adrian, mas galit ako sa'yo dahil minahal kita ng sobra. Pero salamat pa rin dahil may isang bagay akong natutunan ngayon. Ang pagmamahal ay hindi sapat kung wala tong katapatan. Kung gusto mong bumalik ako sa buhay mo, patunayan mo muna na kaya mong sabihin sa akin ang katotohanan kahit gaano pa to kasakit. Hindi siya sumagot. Nakangiti lamang siya habang umiiyak. At sa pagkakataong yun, hindi ko alam kung anong magiging sagot ko. Pero alam kong may pagkakataon pa. Hindi dahil nakatadhana kami, kundi dahil sa pagkakataong yun, pareho na kaming handang magsimulang muli ng walang lihim. Lumipas ang ilang buwan, naayos ang mga dokumento ng aking pamilya. Nakuha kong karapatang matagal palang nakalaan para sa akin. Pero hindi ko hinayaang baguhin ang yaman ng pagkatao ko.
At si Adrian, hindi ko siya agad pinatawad. Pinaghintay ko siya. Pinatunayan niya sa akin araw-araw ng pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa matatamis sa salita. Minsan, tungkol din to sa lakas ng loob na sabihin ng katotohanan. At makalipas ang 1 taon, sa parehong simbahan kung saan munti kong panoorin ang kasal niya sa ibang babae, may isang lalaking muling lumapit sa altar. Si Adrian. Wala siyang kasama. Walang malaking entourage. Walang engranding kasal. Lumapit lamang siya sa akin at iniabot ang isang maliit na kahon. Elena, hindi kita hihinga ng sagot ngayon. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, sa pagkakataong to, wala nang sikreto. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang takot na baka muli akong iwan. Dahil natutunan kong hindi dapat nakasalalay sa ibang tao ang halaga ko. Kung mananatili siya, magiging bahagi siya ng buhay ko. Kung aalis siya, mananatili pa rin ako. Dahil ngayon, kilala ko na ang sarili ko. At alam kong kahit ilang beses akong masaktan, hindi ko na kailanman iiwan ang sarili ko para lamang mahalin ng ibang tao. Minsan may mga taong gumagawa ng desisyong hindi natin naiintindihan. At habang nasa gitna tayo ng sakit, akala natin pagtataksil yun, pagtalikod o kawalan ng pagmamahal. Pero hindi lahat ng lihim ay may kasamang dahilan. Gayunpaman, hindi rin ibig sabihin na tamang pananakit sa ngalan ng pagmamahal. Dalang tunay na pagmamahal, dapat may kasamang katapatan, respeto at tiwala. At kung may isang bagay man tayong dapat matutunan kay Elena, ito yun. Huwag mong sukatin ang halaga mo sa kung sinong pumili sa'yo o kung sinong umalis sa'yo. Dahil kahit iwan ka ng buong mundo, hindi mo kailangang iwan ang sarili mo. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Elena. Isang babaeng dumalo sa kasal ng lalaking akala niya ay tuluyan ang nawala sa kanya. Ngunit sa araw na yon, isang mas malaking lihim ang nabunyag at tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, at mag-subscribe sa Ink and Secrets para sa mas marami pang kwentong puno ng lihim, emosyon, pagtataksil, pag-ibig, at mga katotohanang minsan ay mas nakakagulat kaysa sa anumang kasinungalingan. Ako po si Miss Regine at lagi nung tandaan, sa bawat lihim may katotohanan naghihintay ng mabunyag. At sa bawat pusong nasaktan, may bagong simula na naghihintay. Hanggang sa susunod na kwento, ingat!